Isa sa mga ipinagmamalaking delicacy ng Central Luzon, lalo na sa mga farming areas, ay ang kamaro. Isa itong uri ng insekto na nakikita sa mga palayan. At peste actually ito sa palayan. Kaya, Ang buti na lang nahanapan po ng paggagamitan. Correct! Yung mga kamaro, nandun sila sa ilalim ng lupa. Para Tapos, mabungkal. yung kuliglig, maingay yan. At saka binubungkal niya yung lupa. So magkakaroon parang earthquake something under the ground. Tapos dahil may earthquake, evacuate! Lalabas tayo! Huhulihin natin. Habang nag-evacuate sila, huhulihin natin So, sila. habang nasa ano po sila, gitna ng kahinaan. Well, that's what people with power do. I-rescue naman natin. I-rescue. Tapos gagawin ko adobo. Para sa round 2, lulusong kami ni Joy sa Putikan. Magpaparamihan kami ng mahuhuling kamaro sa loob ng 10 minuto. Bato, bato, pick. O, yun. Pero bago lumusong, bunot time muna. Pinahirap, walang power. Wow. I'm powerless. Okay, ako naman po, sa pinasarap, meron kang power to freeze the assets. Banggitin mo lang ang salitang freeze, mapapahinto mo ang kalaban sa loob ng 5 segundo. Meron kang 2 beses para gamitin ito. Ganun! Sa swerte ni Joy, parang naniniwala na akong isa siyang Diyosa. Nakakadalawa ka na, ha? Wali ka na! Tingnan po natin kung matawa pa kami mamaya. Parang grasshopper. Ayan, kamaro yan. Liliit. Ayun! Parang hipis. Matantikan yung mata ko. Umpisa pa lang, nasubok na ang talas ng aming mga mata. Ang hirap eh. Hirap makita. Ay, iba naman yan eh. Wala. Ito. Ito. Mailap man ang mga kamaro, si Joy determinado. Ayun! Perfect. Ito po. Ito ba? Kamera po ito? Medyo marami na ako kasi may tubig-tubig po. Mabilis magtago, sir. Tatalsikan yung mata ko. Pero okay lang. Kailangan po maistorbo sila ulit. Ito po. Yun. Nalagyan ng putik ang aking mata. Ayun. Puro tubig ho. Pero medyo marami-rami na ho. Naku, kawawa. Parang nalulunod na ho siya. Lahat na lang ng gumagalaw kinukuha namin. Naku, ako ba? Nagdagay lang ho ako ng tubig. Siyempre, di rin ako papatalo. Ay, ito. Ay, hindi. Ang diskarte ko naman, wala nang patumpik-tumpik. Gotta catch them all. Marami ka na po Sarah. Parang konti lang ang ulam namin. Mga nagsiswimming ba? Swimming. Sinuswerte rin pala ako. Ito, kamaro po siya. Parang kapag hindi namin sila hinahanap, doon sila lumalabas. Si Joy nakalimutan gamitin ang kanyang freeze power. Hindi mo ginamit yung power mo. So, wala naman. Okay lang po yun. To be fair. Kasi wala naman. Wala din po Wala po i-freeze. i-freeze. Actually, mas okay pa nga kapag naka-freeze eh. May nakikita. Kasi may nakikita ka. At para magkaalaman na, bibilangin na natin ang mga nahuli naming kamaro. Ito po. 1, Yung light brown pala, yung design. 4, 5, Ano yung mga pinagkukuha natin? 7, 8, Wow, ang dami! Amazing! Wow! Meron akong 11 na ulam. 13. Oh, in fairness! Yan. Good job, Joy! Kaso, may swerte ka ba sa 13? Alamin na natin yan. My turn naman sa bilangan. Anong ba yun, kuya? 19, 20. 20, 21. Wow, ang dami. Wala po. Tupak po. 22. 22 po, ma'am. Yay!
22 plus 13. Ilan yan? 35. Wow, talino. Wow! Paano ba yan, Joy? Sa round na ito, akin ang puntos. 1-0 na ang score. Break muna tayo. Ang mga nahuli naming kamaro pwede palang gawing adobo. Maglagay tayo ng mantika. Igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Hintayin muna natin madurog yung kamatis. Takpan natin. Sunod na ihalo ang kamaro. Napakuluan na to na may suka at asin. Tinanggalan na ng bituka at saka yung pakpak. Lagyan ito ng suka at toyo. Idagdag ang sili. Timplahan ng paminta, asin, at mga pampalasa. Ilang sandali pa, pwede nang ihain ang adobong kamaro. Okay, tikman na natin itong adobong kamaro. Manan natin. Ano kayang lasa nito? Okay. First time mo bang kakain ng kamaro? Yes po. Mm. In fairness, maanghang-anghang lang po siya. Sarap. Masarap siya. Nalalasahan mo pa yung asim ng konti dahil dun sa vinegar. Tapos may sipa siya ng anghang. Tapos very crunchy siya yung pagkakaluto. Parang adobong tuyo. Kung nakakain na po kayo ng adobong, parang yung mga bulati pong maliliit na galing sa puno. Parang ganun yung lasa niya. Siyempre, yung mga medyo hindi kumakain ng exotic food, parang Masarap siya. maano sila kasi medyo crunchy-crunchy siya tapos halata talaga siyang insekto. Pero kasi, kung sanay ka naman na kumakain ng exotic food, this is really good. Perfect pang pulutan. Correct! Tsaka parang feeling ko mataas to sa protein. Oo, superfood daw ang mga insekto eh. Pwede na mag-workout tayo after.